Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa nawasak na pamilya dahil sa kasakiman ng iba na nauwi sa paghihiganti sa mga taong responsable. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang Sweet Girl. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan masayang namumuhay ang pamilyang Cooper ng magkasama, ngunit isang araw malaking dagok ang dumating sa pamilya ng magkasakit ng cancer si Amanda, ang asawa ni Ray, na bumago sa kanilang pamumuhay. Ganun pa man, patuloy na lumalaban ang pamilya sa pagsubok na kinakaharap. Nagpapatakbo si Ray ng isang gym na madalas pinupuntahan ng anak na si Rachel upang magsanay sa pakikipaglaban at self-defense. Isang araw nagkaroon ng pag-asa ang pamilya nang ibalita sa kanila ng doktor, na may epektibo ng gamot na generic ang inaantay na lang aprubahan ng DFA. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, nagtataka si Ray na hindi pa din nasisimulan ang gamutan. Kinausap niya ang doktor patungkol sa nangyayari kung saan napag-alaman na ang malaking kumpanya ng pharmaceutical na Bioprime ay nagbayad para hindi mailabas sa merkado ang generic na gamot. Sa isang TV interview, ang CEO ng Bioprime na si Simon Kelly nakapanayam ang congresswoman na si Diana Morgan at inilalaban sa mga kakompetensya ng kanilang kumpanya ang epekto ng paglabas ng murang gamot. Tumawag si Ray sa programa at nakausap mismo ang CEO. Naglabas siya ng sama ng loob sa ginawa nito at nagbantang pag may mangyari sa asawa ay hahanapin niya ito habang naririnig siya ng anak. Nagdaan pa ang mga araw, tuluyan ng binawian ng buhay si Amanda na sobrang ikinawasak ni Ray na walang magagawa. 6 na buwan nang lumipas, tinuon na lang ni Ray ang buhay sa gym at pag-aalaga sa anak habang baon sila sa utang sa hospital bills ng asawa. Biglang may tumawag kay Ray na nagpakilalang Martin Vendetta, isang investigator journalist tungkol sa Bioprime. Inalok siya nito na tutulungang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa at magkita sila ng personal para magkausap. Gustong sumama ni Rachel sa lakad ng ama pero hindi ito pumayag. Pag-alis niya para puntahan ang kausap, palihim siyang sinundan ng anak. Tinawagan ulit si Ray para sumakay ng train habang sumunod din ang bata. Pagbaba niya, pinasunod siya nito sa isa pang train at doon na sila nagkita ni Martin. Sinabi sa kanya ng mamahayag na may alam ito tungkol sa mga panunuhol ni Simon Kelly, ang CEO ng Bioprime, sa iba't ibang kumpanya na pakanan niya. Hiniling nito sa kanyang magtulungan sila para pabagsakin ang kasakiman nito. Ngunit isang lalaki ang dumating at pinatay ang mamamahayag. Pinigilan nito ni Ray na makaalis at nakita niya din doon ang anak. Nakaharap niya sa laban ang lalaki na talagang may kagalingan dahil isa itong assassin. Tinulungan siya ng anak ngunit inihagis ito palabas ng train, kaya nagalit si Ray at inilabas ang galing niya sa pakikipaglaban hanggang sa nagawa niya itong mapabagsak. Nang puntahan niya ang anak na nawalan ng malay, doon na siya napuruhan ng assassin at sinipa palabas ng train dahilan nang hindi na niya natulungan ang anak. Lumipas ang 2 taon, si Rachel ay patuloy na nagsasanay ng mixed martial arts. Mayroon siyang nakasparring sa ring na muntik na niyang mapatay kung hindi pa naawat ng coach. Samantala, naglabas ng panukalang batas ang congresswoman, sa pakikipagtulungan ng Bioprime CEO na si Simon Kelly at ang chairman na si Vinod Shah para labanan ang cancer sa murang gamot na manggagaling sa kanilang kumpanya. Sa kabila nito, patuloy na sinusubaybayan ni Ray ang Bioprime para ipaghiganti ang pagkamatay ng asawa. Pinigilan siya ng anak at easa na lang sa pulisya ang lahat, pero walang tiwala si Ray sa pulis. Sa isang event na dinaluhan ni Simon Kelly, nagtungo din doon si Ray para sa kanyang plano. Nagpanggap itong waiter para makapasok sa loob at inayos ang mga bagay para makaharap ng personal ang CEO. Matapos magsalita ni Simon, pinuntahan siya ni Ray at palihim na tinapunan ng inumin. Napilitang magtungo sa banyo si Simon para magpalit kasama ang 2 bantay, pero may inilatag na doon si Ray. Pumunta sila sa ibang banyo kung saan doon na nagsimulang umatake si Ray hanggang sa nakaharap niya din sa wakas si Simon. Nagtataka ang CEO sa kung anong kasalanan niya. Pinaalala ni Ray ang nangyari sa asawa na nagbigay na siya noon ng babala na hahanapin ito. Nang maalala siya ni Simon, sinabi nitong ang chairman ng Bioprime ang may pakana ng panunuhol at isa lang siyang kasangkapan. Inatake si Ray ng tauhan ni Simon nang magkamalay at pinagtulungan ito. Nang tangkain siyang barilin ni Simon na tamaan nito ang tauhan,
nakipag-agawan si Ray kay Simon hanggang sa nagawa niyang mapatay ang CEO. Matapos nito agarang umuwi si Ray para pag-impakihin ang anak at kailangan na nilang umalis. Takang-taka si Rachel kung anong nangyayari pero nang makita niyang duguan ng ama alam na niyang itinuloy ng ama ang paghihiganti na hindi tama, wala na din silang magawa kundi umalis bago pa mahuli ng pulisya. Sa pinangyarihan ng insidente dumating ang FBI na pinangungunahan ni Agent Sarah Meeker para mag-imbestiga. Wala silang nakuha masyado bukod sa narinig ng nakaligtas na security ni Simon na dati na siyang pinagbantaan patungkol sa isang babae. Umalis na ang mag-ama palabas ng syudad nang hindi nag-uusap dahil masama ang loob ni Rachel sa ginawa ng ama. Nadiskubre naman ng FBI ang dating pagbabanta sa buhay ni Simon na kagagawan ni Ray Cooper kaya agaran nila itong pinahanap. Nakunan sa CCTV ang sasakyan ni Ray nang mapadaan sila sa isang toll plaza, may mersenaryo palang tinutugis ang kinaroroonan nila. Nang maabutan na ng gabi ang mag-ama sa daan dumaan na sila sa hotel para makapagpahinga. Pinauna ni Ray ang anak pumasok pero palihim na tumawag si Rachel sa agent na naka-assign sa kaso ng napatay ng ama para ipaliwanag na self-defense lang ang ginawa ng ama. Nang tatapusin na niya ang tawag inalok siya ng agent ng tulong at pinabili ito ng disposable phone upang matawagan siya ulit nang walang makakahanap. Sa pintuan ng silid naglagay si Ray ng palatandaan pag may dumating. Masama pa din ang loob ni Rachel sa kanya at sinisisi siya kung bakit sila napunta ngayon sa mahirap na sitwasyon. Maya-maya pa nang lumalim na ang gabi dumating na ang mga mersenaryo. Agarang nagising si Ray nang marinig ang inilagay niya sa pintuan at ginising ang anak para tumakas. Nasa ibang silid pala sila Ray kaya nagawa nilang makalabas, ngunit nasundan sila ng mersenaryo kaya doon na siya napalaban at napatay ang mersenaryo sa pagbigti. Pagbalik niya sa itaas nakita siya ng kasama nito at pinaputukan. Nagtago si Ray sa kabinet saka tumalon sa bintana kasama ang mersenaryo at patuloy na naglaban sa ibaba hanggang sa mapatay niya din ito pero nakita siya ng anak. Sa kabila nito natunton na ng FBI ang naiwang bahay nila Ray. Nakatanggap naman ng tawag ang agent patungkol sa nangyaring patayan sa labas ng syudad kung saan nakitang nanggaling ang sasakyan ni Ray Cooper. Samantala, si Amos Santos ang assassin na pinadala noon para tapusin ang reporter. Pinadala din siya ulit para hanapin si Ray at patayin. Habang tumatakas ang mag-ama itinabi na muna ni Ray ang sasakyan palayo sa kalsada upang makibalita gamit ang nakuhang telepono mula sa napatay na mersenaryo. Napag-alaman niyang padala ito ni Shaw kaya inalam niya kung saan siya nakatira. Lumapit din ang anak na natatakot na sa pag-alala na siguradong may darating pa para pagtangkaan ang ama. Gusto nang matigil ni Ray ang lahat kaya pinuntahan nila si Vinod Shaw upang matapos na kung saan sa isang tulay malapit sa bahay nito gumawa siya ng patibong. Tumawag naman ulit si Rachel sa FBI agent para ipaalam na may gustong pumatay sa kanila, hindi niya mapipigilan ang ama at ang tanging ina niya lang ang makakagawa nito. Pagbalik sa sasakyan gustong sumama ni Rachel sa ama ngunit ayaw itong pumayag, pinilit niya ito ng pinilit hanggang sa pumayag na din si Ray na isama siya. Kinagabihan, habang nag-aabang sila sa labas ng bahay ni Shaw, dumating din doon ang van na sinasakyan ng assassin, nakita niya ding paalis ang convoy ni Shaw kaya nauna na ito para isagawa ang plano. Pagpasok ng convoy sa kuweba may hinarang si Ray sa tulay, nakaramdam ng panganib si Shaw at agarang pina-atras ang sasakyan pero pagbalik nila doon na binunggo ni Ray ang sasakyan ng security niya. Sinubukan nilang tumakas sa inilagay niyang harang pero hindi sila nakalusot. Dumating naman doon ang assassin mula sa unahan ng tulay at pinasabog ang kotse. Nang makita ito ni Ray binalaan niya ang anak na wag lumabas. Habang patakas si Shaw doon na siya nahuli ni Ray at pilit pinapaamin sa kasalanan, ngunit mayroon pa itong sinabi na makapangyarihang tao na sangkot pero bago pa makapagsalita si Shaw pinatay ito ng assassin. Agarang tumakas ang mag-ama subalit tinamaan ng baril ang gulong ng sasakyan nila. Nang makalayo na sa lugar naglakad na ang mga ito hanggang sa may nadaanan silang truck at ito ang ninakaw ni Ray para mayroon silang magamit. Nang nasa biyahe na sila nadaanan nila ang sasakyan ng assassin sa isang kainan, hinintuan ito ni Ray upang makipag-usap dahil mayroon namang pulis sa loob pag gumawa ito ng hindi maganda. Inakala ni Ray na tapos na ang trabaho ng assassin matapos mamatay si Shaw, ngunit nalaman niyang siya pala ang target nito at ibang tao ang nagpadala sa kanya. Dahil dito nakipagsundo si Ray na sabihin kung sino ang nag-utos na ipapatay siya at pag natapos na niya ang gagawin pwede na niya itong patayin.
naintindihan ng assassin na naghihiganti lang siya sa pagkamatay ng asawa dahil doon din siya nanggaling, sinabi na nitong si Diana Morgan ang nag-utos na ipapatay siya. Bago sila umalis, pinaalalahanan ng assassin si Rachel na magkikita pa ulit sila, agara na ding umalis ang mag-ama. Sa FBI headquarters nakatanggap ng ulat ang mga agent na natagpuang patay si Vinod Shah malapit sa bahay. Nakakuha din ng impormasyon si Sarah ng isang tow truck na ninakaw malapit sa pinangyarihan. Kalaunan nakabalik na ng syudad ang mag-ama, nakatanggap ng tawag ang FBI na nakita sa CCTV ang ninakaw na truck sa syudad kaya nagpadala agad ito ng helicopter. Di nagtagal nakita na si Ray ng helicopter at sinundan, pilit niya itong tinatakasan maging ang mga pulisya hanggang sa maipit sila sa matinding trapiko. Tumakbo na si Ray patungo sa stadium kung saan kasalukuyang may nagaganap na laro, hinabol siya ng mga FBI at pulis doon para hulihin. Umakyat ito sa pinakamataas hanggang sa bubungan ng stadium, pero patuloy pa din siyang sinundan ng FBI agent hanggang sa mapalibutan na ito ng awtoridad at wala nang mapuntahan. Nang makasunod si Sarah kinausap niya ito na matutulungan sa pinagdadaanan, tumanggi si Ray dahil hindi niya naman ito kilala pero pinaalala ni Sarah na siya ang nakakausap niya noon sa telepono. Lumabas na si Rachel pala ang may gawa ng lahat ng pagpatay para sa paghihiganti matapos mamatay ang parehong magulang, napatay pala noon ang ama sa estasyon ng train na nagdulot ng trauma sa bata na nakakaranas ng dissociative identity disorder kaya madalas hindi na niya makilala ang sarili. Ganun pa man, hindi sumuko si Rachel sa otoridad at tumalon ito sa rooftop na may malapit na ilog. Agaran din siyang nakuha at isinakay sa ambulansya kasama ang FBI agent, ngunit nang magising ito naanlaban siya sa kanila at pinatumba ang ambulansya para makatakas. Matapos nito, nagtungo sa Rachel sa pangungumpanya ni Diana Morgan na tumatakbong senator sa darating na eleksyon, naroon din ang assassin para hanapin siya doon. Pagbalik ni Diana sa opisina ng kandidator sinundan ito ni Rachel upang magmatiyag, nag-antay na muna siyang sumapit ang gabi habang inaalala ang masasayang nakaraan na kasama pa ang ama. Nang tumahimik na ang paligid isasagawa na sana ni Rachel ang balak na paghihiganti, ngunit dumating ang assassin upang tapusin siya pero nagawa niyang makatakas. Hinanap siya ng assassin sa ibaba hanggang sa nadisarmahan niya ito. Nagkaharap ang dalawa sa matinding laban kung saan matapos manghina ni Rachel inilunod siya ng assassin at nawalan ng malay. Naririnig na lang ni Rachel ang boses ng ama na pilit siyang pinapalaban, doon na ito nagising at gamit ang napulot niyang patalim na patay niya ang assassin. Matapos nito hinarap ni Rachel si Diana Morgan para paaminin sa lahat ng kasalanan sa likod ng biocrime, ngunit itinatanggi ito ng congresswoman at nagkunwaring inaalok siya ng tulong. Pinagbantaan ito ni Rachel na papatayin sa ginawa niya sa ina at pilit pinaamin ang ginawa na sinuhulan siya ng biocrime para sa kontrata sa gobyerno at ang nag-utos na pumatay sa reporter at ama, inamin na ni Diana ang lahat na nagawa niya lang daw yun para sa pagtakbo niya dahil mas nananalo ang maraming pera. Ganun pa man, hindi kayang patayin ni Rachel ang congresswoman kaya agara na itong umalis, naka-record pala lahat ng napag-usapan nila. Ang mga FBI agents naguguluhan sa pagbabalik ni Rachel sa gayong nagawa na niya ang paghihiganti. Nakatanggap sila ng impormasyong nakita si Rachel sa pangungumpanya ni Diana Morgan na lalong ipinagtataka ng mga ito. Sa mga oras na iyon inihahanda na ni Rachel ang kanyang peking passport at ipinalit lahat ng pera sa cryptocurrency. Paglabas niya ipinadala nito ang recorded file sa FBI na sumagot sa lahat ng katanungan ng mga agent. Kasunod ng pagkaaresto ni Diana Morgan sa lahat ng kanyang krimen, umalis na si Rachel patungo sa ibang lugar para sa panibagong buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!